Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isilaysay ang mga talinghagang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, ibinibigay sa atin ni Jesus ang larawan ng isang lambat na inihagi sa dagat at nang ito'y hilahin lahat ng uri ng isda ay sumama. May mabuti, may hindi ka nais-nais. At sa huli, pinaghihiwalay ang mabubuti sa masasama. Ito'y talinghaga ng paghuhukom, ng katotohanan ng buhay Kristiyano at ng hamon ng pagpili sa araw-araw. Ngunit higit pa riyan, ito rin ay paanyaya sa bawat isa na tingnan ang ating sarili sa mata ng Diyos. Ako ba'y isdang nananatiling tapat sa Diyos? O ako ba'y unti-unting nilalamon ng agos ng kasinungalingan ng mundo? Ang lambat ay larawan ng kaharian ng Diyos na ibinababa sa mundo upang kalapin ang lahat. Mayaman o mahirap, edukado o mangmang, banal o makasalanan, bata o matanda. Ito'y paalala na ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Lahat ay Kanyang inaanyayahan. Hindi ito lambat ng diskriminasyon, kundi lambat ng habag, awa at pagkakataon. Subalit, ang pagiging nahuli sa lambat ay simula pa lamang, hindi wakas. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo habang ikaw ay naruroon? Magbabago ka ba? Magpapakabanal ka ba? O mananatiling mababaw, pasaway at walang bunga? Sa talinghaga may dalawang uri ng isda. Ang mabubuting isda ay inilagay sa sisidlan, ang masasama ay itinapon. Mapait man pakinggan, ito ang katotohanang hindi natin matatakasan. May darating na araw ng paghuhukom at hindi sapat na sabihing kasama naman ako sa simbahan o nasa loob naman ako ng lambat. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin lang sa panlabas, tinitimbang niya ang ating puso. Ang ating pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa binyag, sa kumpil o sa pagiging miyembro ng isang grupo sa parokya. Ang mahalaga ay ang ating pagsunod kay Kristo sa araw-araw, kahit mahirap, kahit tahimik, kahit walang pumapalakpak. Sabi ni Jesus, naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Di ba, tila simpleng tanong, pero may lalim. Nauunawaan ba na ang pananampalataya ay hindi lang pakikisama, kundi pamumuhay? Naunawaan mo ba na ang pagiging anak ng Diyos ay nangangailangan ng desisyon araw-araw upang maging tapat, mapagpakumbaba at mapaglingkod sa kapwa? Kung tutuusin, tayong lahat ay pinagkalooban ng pagkakataon. Ang bawat isa sa atin ay may sariling bahagi sa lambat ng Diyos. Pero tayo rin ang pipili kung tayo magiging mabuting isda na karapat-dapat sa sisidlan ng langit
o isdang nabubulok sa sarili nating kasalanan at katigasan ng puso. Bagamat may babala ang talinghaga, ito rin ay nagdadala ng pag-asa. Habang hindi pa hinuhugot ang lambat, habang tayo'y buhay pa, may panahon pa para magbago. Hindi pa huli ang lahat para ibalik ang puso sa Diyos. Humingi ng tawad, magpatawad, maglingkod ng tapat, at isabuhay ang pananampalatayang hindi lang panlabas, kundi totoo. Ang Diyos ay matiyaga. Ang lambat ay hindi para mabilanggo tayo, kundi para hilahin tayo papunta sa liwanag ng Kanyang pag-ibig. Tayo ba'y namumuhay bilang isang mabubuting isda sa loob ng lambat ng Diyos? Tayo ba ay nagsisikap mamuhay ng tapat sa harap ng Diyos kahit walang nakakakita? O baka naman tayo nagpapanggap lamang, ngunit sa loob ay nanlalamig at naghihiwalay sa biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong paanyaya na maging bahagi ng iyong kaharian. Nais naming mapabilang sa mga isdang may silbi, may laman at may pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay ng totoo. Hindi sa pagpapanggap, kundi sa katapatan. Linisin mo ang aming puso at baguhin mo ang aming kalooban upang sa takdang panahon kami mapabilang sa iyong tahanan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.